Hello guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel for today's video. I-share ko lang sa inyo yung basic power sequence of a laptop. Mabibigyan ko lang kayo ng idea pa paano nag-work ang laptop, pa paano ito nagpa-power on. So, ang bibigay ko dito is block diagram I mean. So, kaya better to watch. At sa mga student ko, pwede nyo itong gawing as a review para sa inyo. So, hindi ko na masyado ito elaborate paano ito nag-works kasi confidential yan at yan ay exclusive lang for the seminars. Bibigyan ko lang kayo ng idea. Okay, so tara simulan na natin. So unang-una dyan sa lahat, once na ang adapter natin o charger, once na sinalpak natin yan sa laptop, so meron na yan 19 volts. So ang 19 volts natin ay okay, nagluloko ang ating sign pen. So si 19 volts from charger, ang unang circuit na dadaluyan ng 19 volts natin is yung charging circuit na tinatawag. So si charging circuit, lagyan natin charging. Charge na lang kasi maikli lang yung whiteboard natin. Sunod dyan, so after ng charging circuit at okay ang mga signal dito, may mangyayari kasing mga sequence din sa charging circuit. So ang charging circuits natin ay composed of two MOSFET, the blocking MOSFET and the switching MOSFET. At papunta ito sa sensing resistor. At the same time, meron din itong upper MOSFET and lower MOSFET, which is connected yung lower MOSFET sa ground. At itong ano na to ay papuntang battery. So compose yan. So maraming mangyayari, maraming sequence na magaganap in just a milliseconds once na sinalpak natin ang adapter. Yung 19 volts na ay maraming mangyayari na sequence. So ngayon, ang next doon, after na pag okay charging circuit natin, si 19 volts natin is pag-travel sa tinatawag na standby voltage. Wala ang aking standby voltage. Ito. Hindi nagsulat. So yun nga, so magta-travel si 19 volts after ng charging circuit, pupunta sa standby voltage na tinatawag. So maliit na lang. This is only a block diagram. So ang standby voltage natin, ganyan standby. Ang standby ay composed ng 5 volt supply and 3 volt supply. So ngayon, bukod sa magaganap dito sa standby circuit natin yung always power na 5 volts and always powers na 3 volts. So sa inductor ang output niyan. At meron din yung tinatawag na 5 volts LDO and 3 volts LDO. So ang mga ganyang explanation, mas maganda ma-elaborate sa seminar kasi may mga question and answer, sometimes malilito pa. Mga technician, hindi agad na matatandaan yan. So ngayon, kasi ang 3 volt supply natin siya yung 3 volts LDO, siya ang magsusupply para sa SIO. So familiar ba sa SIO? Kunyari ito LDO natin, may tinatawag pa na SIO. So ang SIO, ito yung maraming almost 128 pins na pinakamaraming paa sa isang laptop. SIO. At magkakaroon yan ng signal para ma-open ang 3 volts always. So explanation yan again sa seminar. Pero bibigyan ko kayo ng idea. So ang kadalasang standby voltage yan makikita sa motherboard is composed ng 2 inductors, 4 MOSFET sa mga sa mga old. So dito naman ang 4 MOSFET. Ito, tanggal ko na yung dalawang MOSFET. So, 1, 2, 3, 4. Yung dalawa dyan is connected sa ground. High MOSFET and low MOSFET. Para sa 3 volts
and para din sa 5 volts. So ito yung standby voltage niyan. At ang charging circuit naman ito is dito. Para sa board na to ng ASUS. Yan, charging circuit. Ito yung charging IC niya. So nakita nyo, tinanggal ko na. Kasi gamit na gamit ang mga IC niyan. At ito yung SIO pala guys, no? Yung SIO, ito yan. Para sa laptop na to ng ASUS. Yan. Ito yung ano niya. Okay. Sunod dyan guys, what's na okay, ang 3 volt supply always, 5 volts and 3 volts always natin. Pupunta ang circuit nito sa next sa sequence mangyayari, yung 3 volt always natin. Ang 3 volt always natin and 5 volts. Kasi na, nagloloko ang ating mga pen to pen. Is pupunta sa conversion na suspend. Okay? Ito, napaka-importante na to. And 5 volts. After ng 3 volts always, mapupunta sa 5 volts suspend voltage. So, ano ba ang suspend voltage? Kung mapapanood nyo yung short video natin, ang suspend voltage composed ng ano yan, suspend voltage ito yung nag-activate lang after the pressing the power button. So ang mga suspend voltage, ang una dyan may IC muna conversion. So kasi sila magiging bin supply para sa voltage ng RAM, which is for example 1.3 volts, para sa GPU na 0.9 volts, sa CPU na 1 volt, yung iba meron pang 1.05 volts. Okay, so ito yung mga suspend voltage. So once na nag-missing ang bawat isa niyan, possible ka ma-encounter mo auto shutdown or no display issue. Okay, so importante yan. Ito yung mga suspend. Kailangan present yan after the pressing the power button. Kailangan mag-ano yan, tawag nito, magpipresent na yan sa mga inductor. So ngayon, bago mag-present yung mga voltages na yan, 1.3, 1.2, 1.5 volts, ito kasi saram nyo, is merong signal ng SIO, coming from the SIO, para magkaroon ng enable ang bawat IC. Sa lahat yan, no? Pag sa CPU naman, may tinatawag na VR on. Ito ang pinaka-enable niya, coming from the SIO. At dito sa 1.05, minsan tinatawag na mga suspi hashtag. Okay? Mga enable yan. O kaya sus S3. Okay? So maraming depende sa schematic design o sa engineering type na ginamit sa laptop. So ganyan ang sequence ang sa laptop. So mas maganda may elaborate to sa seminar. So hindi ko na pwede i-discuss na mas malalim pa ito. Kasi confidential to protect the industry ng laptop. So ngayon, sabi ko nga, from 19 volts coming sa charger, siya magpo-produce niyan. Yung DC jack, tada ng charging IC, at yung standby voltage, na which is composed ng 5 volts and 3 volts supply always. And meron din 5 volts and 3 volts LDO. And after nyan, yung always, magiging suspend. So meron ding magaganap na signal, enable signal coming from the SIO bago siya mag-suspend. So ngayon, yung 5 volts and 3 volts supply natin is magiging VCC sa mga IC na yan, sa mga circuit na I mean. Magiging VCC. Pag sinabing VCC, ito yung voltage input o voltage in. Tinatawag din na VIN, VDD. Simple term lang yan, pero isa lang ibig sabihin yan. Supply siya or source ng IC ng bawat yan. So meron din minsan ito yung sa circuit ng CPU, may 5 volt suspend, may 5 volt always, may 3 volt always. So marami magaganap na. So again, this is a basic lang information. Mga gusto mag-aral pa malalim, mas maganda may conduct sa seminars. Okay? So yan lang at bye-bye.